Isang magandang gabi, Boss Pau. Ako si Renz, isa akong call center agent na nakabase noon sa Ortigas, Pasig City. Marami na akong narinig na mga kwento tungkol sa mga opisina na may kakaibang presensya. Lalo na daw sa mga BPO na bukas hanggang madaling araw. Pero hindi ko akalain na ako mismo ay makakaranas ng isang bagay na hindi ko malilimutan habang buhay. Nagsimula ang lahat noong taong 2017 sa isang lumang gusali sa Emerald Avenue. Isa ako sa mga bagong hire noon sa isang kilalang telecommunications account. Night shift ang schedule namin, 10 p.m. hanggang 7 a.m. Kaya halos palaging madilim na ang paligid kapag papasok ako. Ang gusaling tinatrabahuan namin ay may 12 palapag, pero operational lang hanggang ika-8 floor. Ang ika-9 hanggang ika-12 ay sarado. Luma at sinasabing dati raw ay ginawang dormitoryo ng mga empleyado noong 90s pa. Sa una, Boss Pau, normal lang ang lahat. Routine calls, customer complaints, at ang usual na pressure ng metrics. Pero isang gabi ng Biyernes, nagsimula na akong makaramdam ng kakaiba. Bandang 3:00 ng umaga, habang halos tahimik na ang floor at iilan na lang kaming nakalagin, napansin kong may ilaw na nakasindi sa pader ng ika-9 na palapag. Isang palapag na dapat ay matagal nang walang tao. Nasa 6th floor ang team namin, pero tanaw namin mula sa bintana ang upper floors dahil bukas ang blinds. Ang kakaiba ay may gumagalaw na anino ng ilaw. Parang isang tao na naglalakad paikot sa loob ng floor. Inakala ko noong una na maintenance. Pero nung tinanong ko ang guard sa baba ng break ko, ang sabi niya, walang scheduled maintenance o security check sa mga upper floors. Kinabukasan, habang nag-audit ako ng mga tawag, napansin kong may isang recorded call sa system namin na walang agent name. Curious ako kaya pinakinggan ko. Sa una ay parang static lang, pero may narinig akong mahihinang yabag. Tapos may boses na paus na tumatawag sa pangalan ko. Renz! Renz! Paulit-ulit yun, Boss Pau. Nagtayuan lahat ng balahibo ko. Naka-headset ako noon at mag-isa lang sa station dahil break time ng mga kasamahan ko. Napalunok ako at mabilis kong ini-exit ang file. Pero pagtingin ko sa system log, walang ganoong file sa database. Lumipas ang ilang gabi at mas lumala pa ang mga nararanasan namin. Tuwing 2:00 hanggang 4:00 ng umaga, may naririnig kaming tunog ng mga keyboard na nagtatype sa kabilang cubicle kahit wala naman doon ang agent. Minsan pa, biglang magsisindi at mamamatay ang monitor ng walang dahilan. May isa kaming trainee noon, si April, na biglang napasigaw habang nasa training room. Nang tanungin namin ay sabi niya may babaeng nakaupo sa likod niya. Naduguan ang mga muka. Pero nung lingunin niya ay wala namang tao. Naging laganap ang takot sa buong floor. Maraming nagpare-assign ng shift. May ilan pang nag-resign.
Pero dahil kailangan ko ng trabaho, nagtiis ako. Hanggang isang gabi, ako ang na-assign na mag-log out ng last shift dahil may issue sa attendance system. Bandang 4:30 AM, habang inaayos ko ang mga report, biglang nag-flicker ang mga ilaw at tumigil ang aircon. Pag-angat ko ng ulo, nakita kong may isang babae sa dulo ng aisle. Mahaba ang buhok, suot ang puting blouse at black skirt. Pareho ng uniform naming call center attire, pero itim ang kanyang matabos paw. Parang walang mga puti. Nakatingin lang siya sa akin habang dahan-dahang lumalapit. Ang mga ilaw ay tila umiilaw lang sa bawat hakbang niya. At naririnig ko ang mahina niyang paghinga. Parang may kaluskos ng basang sapatos. Nang makalipat siya sa gitna ng aisle, bigla siyang naglaho. Pero naiwan ang basa at madugong footprints papunta sa mismong workstation ko. Kinabukasan, hindi na ako pumasok. Tumawag ako para mag-resign. Pagkalipas ng ilang linggo, nakasama ko sa isang inuman ang dating supervisor ko. Naikwento niyang noong 2008, isang empleyada raw sa parehong floor ang nagpakamatay matapos ang night shift. Iniwan lang niya sa desk niya ang headset na may dugo. Simula raw noon, tuwing graveyard hours, may agent na nakaka-experience ng presensya niya. Ang babaeng iyon, ang itim ang mga mata. Ngayon ay tuwing napapadaan ako sa Emerald Avenue, napapatingala ako sa gusaling iyon. Minsan, sa dilim ng gabi, kapag tama ang anggulo ng ilaw ng poste, makikita mo raw ang babaeng iyon sa loob ng bintana ng ikasyam na palapag. Nakatingin lang, naghihintay ng susunod na agent na mag-o-overtime mag-isa. At kung sakaling may marinig kang tunog ng headset o keyboard, kahit wala kang katabi sa station mo, huwag mo nang lingunin.